Magandang konsepsyon mga kabalen. Hi! Hello! Kumusta na po kayo? Ito po mga kaibigan ang pinakabagong palatuntunan sa Himpapawid sa FM 89.5 at ganoon din sa DWAL FM Concepcion Facebook. Ito ang palatuntunang Isang Guni. Bago to. Yan, mga problema po ninyo kung kinakailangan ng pag-ayuda ng batas, isasangguni po natin. Kaya po, isang guni kay Vice Mayor Attorney Joey Baluyot. Magandang konsepsyon po sa inyo. Magandang konsepsyon na Joy sa ating lahat at ako'y nagpapasalamat sa oras na pinagkakaloob sa atin ng ating mga kababayan na pakikinig sa atin dito sa ating DWAL para ma-inform sila sa ginagawa ng ating pamahalaan lokal sa mga bagay-bagay na may epekto sa ating sa mga bagay-bagay na may epekto sa ating governance dito sa bayan ng Concepcion. At salamat din Joy, itong programang ito na Isang Guni ay isang magandang programa dahil dito ay nagiging interactive ang ating sangguniang bayan. So basta patungkol sa batas, patungkol sa ordinansa, patungkol sa alituntunin na nag-govern sa ating munisipyo at sa ating bayan ay pwede natin pag-usapan dito sa bago mong programa. Maraming salamat naman po at sa pamamagitan po ninyo ay magkakaroon po lalo ng boses ang ating mga kababayan. Ay yes, basta patungkol po sa kanilang mga concern na nararapat ng karampatang ordinansa o resolution ay atin pong pag-aaralan at kung ito po ay meritorious o ito po ay merong basihan ay atin po itong pagtitibay sa sangguniang bayan ng Concepcion. Yan. Yun alam po naman ninyo na kapag sinabi po nating legislatura, dyan po lahat nang gagaling, yung mga ini-execute ng mayor, di ba? At ito po mga kaibigan, na ipinapasa, pinag-aaralang mabuti yan, binubusising mabuti yan, metikuloso po yung mga bawat miyembro ng isang komitiba para sa ganun makabuo ng isang ordinansa, di po ba? Tama po yan. Ang ating pong ehekutibo o executive, kaya nga po ang kanyang tawag sa niya, chief executive, siya po yung nag-execute o sa salita natin, nagpapatupad ng pong lahat ng napag-usapan sa Sangguniang Bayan. So kung meron po siyang gustong ipatupad, ito po yung kanyang ilalahad sa Sangguniang Bayan at ang inyo pong abang lingkod bilang pong tinatawag na presiding officer or vice mayor na siya pong namumuno sa Sangguniang Bayan, ay pag-aaralan po itong mga programa na gustong patupad ng ating butihing mayor, ng ating local chief executive. At pag ito po ay may merito at ito po ay para sa kapakanan ng nakakarahat o nakakarami, ay ito po ay pagtitibayin ng ating sangguniang bayan. At sa pamamagitan po ng resolution o ordinansa, ito po ang programang ito ay patutupad po ng ating butihing mayor. Hindi po makakakilos ang chief executive nung wala siyang yung bang authority, mandato or authority, no? Na ang authority nanggagaling naman sa inyo. Opo, kaya po isa pong maganda pong pagkakataon na binigay po ng ating mga kababayan dito po sa administrasyon ng ating butihing mayor, si Mayor Andy Lacson, na katuwang po niya, imbes na kalaban niya ang kanyang sangguniang bayan. Yun. At makakaasa naman po ang ating mga kababayan na bila pong katuwang ng ating butihing mayor, ang para lang po sa epektibong governance ng munisipyo ng Concepcion, ang aming pagtitibay naman. Yun. Medyo nahamper po yung boses natin sa ating negative naman po kayo, di ba? Negative din po ako. Ayun, magtatanggal muna kami. Okay. Katatapos lang naman ng aming test, no? At pareho naman kaming negative ni Vice Mayor Attorney Joey Baluyot. Okay, kamakailan lamang po ay isa pong pamamaraan na naman ang inyong nilikha, no, upang nasa ganoon paperless na po tayo sa pagpapalabas ng mga lisensya at mga business permits. Paano po ito? Okay, maganda po nga naitanong niyo yan.
Kaka-launch lang po natin dun sa tinatawag na electronic business permit and licensing system na inadapt po ng munisipyo ng Concepcion. Ito po sa tulong po ng DILG, tulong po ng DICT, at katuwang din po dito ang DTI. Ito po ay pagtalima po dun sa batas po na Ease of Doing Business. Yes. Hindi po nagkakamali, 11032 yan, RA. At pagtalima dun sa anti-red tape policy po ng Duterte administration. Ano po ibig sabihin nitong electronic business processing system? Ang ibig po sabihin nito, iha-harness po ng Bayan ng Concepcion ang we're under the age of internet na at very fast moving technology ang teknolohiya. Opo. So kahit nakapadyama po ang isang mamumuhunan, kahit nasa bahay lang po sa kwarto niya ang isang mamumuhunan o isa pong businessman o isa pong maliit na gustong magkaroon ng maliit na pagkakitaan sa Bayan ng Concepcion, kahit na po umuulan, kahit na hindi ka na umalis sa iyong pamamahay, basta meron ka pong internet connection o online ka, yung tinatawag po nating online, ay pwede ka na po mag-apply ngayon. Hindi ka na pipila sa init ng araw o sa dami ng mga tao dahil ito po yung naka-timing na timing sa pag ano po natin, tupad sa mga pinapalabas po ng IATF na social distancing at prevention of mass gathering. So pwede ka na po ngayon mag-apply kahit na nasa bahay ka lang. Basta online ka. Kailangan lang, syempre, yung mga requirements ay ready na. At kung ito po yung mga requirements ay ready na, hindi ka na po kamuha ng dati na physically, kailangan ka parang pumunta ng munisipyo. May online payment, lahat po nandun na. At ito po ay magiging mas lalo pong successful yan sa siguro, proseso? ang tawag po ito, pag-disseminate. Ano ba yun sa Tagalog? Papakalat? Pagpapakalat po sa ating mga kababayan. Yeah. And siguro ang gagawin na lang sa mga dokumentos, pipicturean na lang. It is a great pleasure to inform you this milestone that we are pushing through to improve the quality of business permit and licensing process of the Business One-Stop Shop. Nandito po ngayon ang EBPLS para mapabilis ang proseso ng inyong mga business permits at magkakaroon po tayo ng maaasahan at malinis na record sa ating bayan. Mapapabilis po ba? Mapapabilis po ang proseso sa ating bayan at magkakaroon din po tayo ng tataas po ang ating koleksyon dahil dadaan sa tamang proseso ang mga negosyante o mga aplikante at sa mga nais pang magtayo ng negosyo. Narito po ngayon ang aking kasama na si Roger Alday para explain kung paano ang pag-process ng electronic business system processing. May dalawang process po tayo, method po tayo kung paano po makapag-apply o makapag-apply ng new at renewal sa ating mga business. Una po, papasok po tayo sa website na ito po, staging.ebpls.com/Concepcion Tarlac. So makikita natin yung interface. Muna po, kung mag-a-apply po tayo ng online, kailangan po muna natin gumawa ng sarili nating account. So dito po tayo, mag-register po tayo. I-fill up po natin yung mga kailangang informasyon para makagawa po tayo ng ating account. Pindutin po yung register at mag-email po sa inyo ang ang system dun sa nilagay po natin na email address para i-verify po yung account na ginawa natin. So dapat meron kang email address? Opo, meron po tayong valid na email address para makagawa po tayo ng account. Siyempre businessman, no? Dapat may email. Opo. Okay. So pupunta po tayo dun sa ginawa nating email. Okay. Darating po ang email na galing sa ating system. Lang po, open lang po natin. At i-click here para mag-verify po ang ginawa nating account. Hindi po siya makakapag-proceed. Kung hindi po natin lalagyan ng detalles yung mga may asterisk po na pula. Po sa documentary requirements naman po, nilalagay po natin yung sa barangay business clearance muna po. So kailangan po yung barangay business clearance po natin ay naka-scan. Iskan Kailangan yan. po natin i-upload. So pwedeng kunan ng picture na lang sa cellphone? Apo, pwede Yan, po. dyan sa cellphone. Ang system po natin, dahil web-based naman po siya, hindi naman po sa computer lang o sa desktop lang pwede mag-apply. Pwede rin po sa cellphone. Ngayon po, i-review po natin yung mga ilagay natin detalles.
Yan. Kung tama na po yan, ay submit na po natin sa ating BPLO. Hindi na kailangan ng pirma. Hindi na po kailangan ng pirma kasi nga dahil po sa account nyo na po ang ginawa nyo, parang sa online po kasi parang affects na po yung signature nyo through online. So lalabas yan, paperless transaction. Paperless transaction po. So sasubmit po natin. Yan, pwede yung submit mo. Yes, submit. So ayan po. So maghihintay na lang po niyan ang ating kliyente kung ano po ang magiging takbang ng ating BPLO. Pwede po natin i-print. Kahit po paperless po tayo, yung mga ibang mga clients po kasi natin, humihingi pa rin po ng documents. May hawak pa rin po sila. At least hard copy ng document po na yung application po nila. So pag nag-verify na po, ang next step po niyan, papasok na po yan sa mga endorsing offices. Hindi naman po. Sa new process po natin, within the day po, actually kahit mga isang oras lang, kahit wala mang isang oras, mapoprocess po yan. As long as yung sinabit po natin na documentary requirements ay kumpleto na. Yun lang po talaga ang isang importanteng bagay para mabilis po natin transact ang ating application. Ang proseso po ay napaka-user-friendly. Kahit na hindi ka magaling sa computer, pagpasok mo lang meron na pong makakapag-apply tayo, mapapabilis. Ang kagandahan po at isa rin po dito, hindi naman matatanggal, ito po iwas na rin sa interaction sa mga fixer, kanga po nila. Diba? So pag-iwas po sa fixer, matuturuan po natin yung ating mga kliyente na kahit sila lang mismo makapag-apply kasi hindi naman po ganun kahirap ang mag-apply ng business permit. Bibigay ka ng pampabilis. Ayan, So ngayon po, dahil ang kausap mo computer at ang sistema ng munisipalidad ng conception ng kausap mo, talaga pong merit ang basehan. Kung kumpleto na yung papel mo, wala ka ng problema. Kailangan na lang nun is yung actual na pag-release po nung yung permit na pipirmahan po ng ating butihing mayor. So pati po yung bayaran sa bangko Pwede na rin. rin po yung pero pwede rin po magbayad na pero naka-ready na po. Parang meron ka na lang reference number, no? Meron ka na lang ito na. So titignan na lang sa computer, wala nang usapan, wala nang tanong-tanong, bayad na lang. So ongoing na po ito at Kailangan po natin i-congratulate Joy ang ating mga kawani dito sa munisipyo, ang ating pong Treasury Office, in particular yung pong business permitting and licensing section ng ating Treasury Office. At syempre, kahit na partner ko po, kailangan ko pong i-congratulate ang ating butihing mayor dahil siya po nag-execute nito. Kami po yung mga support lang at dahil ito po yung magandang programa, kaya sinusuportahan po namin mga manunungkulan sa Sangguniang Bayan. So, congratulations din po sa ating butihing mayor. Dahil sa kanya pong term, ito po ay nasa katuparan. ano ba yan? Pioneering na naman tayo sa bagay na yan. Hindi ko naman po masabing pioneering, pero po sa munisipyo at saka dito po sa probinsya ng Tarlac, hindi pa po nag-a-adapt lahat. At isa po tayo sa mga nauunang nag-a-adapt nito. So, sa lalong madaling panahon, paperless na talaga. Hopefully po, hopefully. But siyempre, may mga bagay rin pong kailangan pa rin yun. But hopefully, kumonti po ang ating mga transaksyon na kailangan nung normal na dating nakagawian. Sa inyo pa man, congratulations din sapagkat nakapagpasa kayo ng isang ordinansa na makakatulong ng lalong higit, hindi lamang sa ating mga mamayan, kundi sa ating mga negosyante. Ito po ay resolution na ino-authorize lang ang ating butihing mayor dahil ito po ay programa rin actually ng national government. Pero kahit na, alam niyo po, sa lahat po ng mga programa ng national government, kailangan po may local na authority o meron pong meron pong willingness ang local na government na sumunod. Kahit na may mga iba-ibang programa po, kung hindi naman tatalima ang mga lokal na gobyerno o local government, ito po ay hanggang programa lamang at hindi po actually aabot sa ating mga kababayan. Halimbawa po ngayon, kung pwede kong isingit, Joy, kahit hindi nyo po natanong. Sige po. Ngayon po ay, I don't know, mga more than a week na lang, Christmas na. Oo nga po. No, konti na lang po. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas, Joy. Okay. At sa mga iba pong LGU, medyo pababa na po yung activity nila. Pero this month alone, ang dami pong mga activity na ginawa ng ating pong munisipyo sa pangunguna ng ating alkalde, si Mayor Andy Lacson. Nandiyan po yung patungkol sa mga farmers kahit na tayo po nasa pandemic, ang ating po pag-recognize sa mga farmers. Nandiyan po yung ating pamimigay po ng karagdagan pong tulong. Kanina nga lang po, this afternoon, around 1 o'clock,
ay namigay po sa pamumuno po ng ating buting mayor, kasama po ang DSWD at ang inyo pong abang lingkod, ay kasama po na nag-witness sa pag-release po ng mga ayudang binibigay sa mga small na mga malilit na mamuhunan na naapektuhan po ng COVID. Small medium enterprise? Sa mga ano lang po, kahit na yung mga sari-sari store type na mga naapektuhan, nagsara po sila dahil nagkaroon ng lockdown. Ito po yung halagang 10,000 pesos. Oh. At ito po yung may mga requirements, at basta na ipasa po yung requirements at nakarehistro ka sa programang ito, ay tumutulong po ang ating pamahalaan. Negosyante lang po ito. Apo, meron pong kung meron pong kunyari may SAP, meron pong requirements yun, meron po tungkol dun sa social doon po sa mga Amelioration. SOCPEN, meron po doon sa ito rin po ay kasama sa programa. So, kahit na po 1 week na lang ay tuloy-tuloy po ang programa ng lokal na pamahalaan at in coordination with the national government na kahit na papaano maliit lang, nakakatulong po sa ating mga kababayan. At kahit na hindi po lahat ay na bibigyan po ng tulong yung pong mga ating pong sinasakupan. Madagdag ko rin, Joy, kakatapos din po natin doon po sa inakdang ordinansa ni SB Carla Bautista, kasama po ang mga kanyang sa komite, yung pong tungkol sa mga 80 years old. 80 to 89. Yes, 80 to 89. Ito po yung karagdagang, konting lang tulong, karagdagang pong pamasko rin po nila. At ito po ay kakagawa lang mga 2 days ago, hindi ko nagkakamali. So, kung yung mga ibang LGU ay pababa na yung kanilang mga activities and mga programs, ang munisipyo ng Concepcion ay tuloy-tuloy pa. Sumisipa pa. Sa agrikultura po, kung pwede ko rin isingit, sabi ko kanina yung mga farmers, this December ay patuloy po ang paglabas po ng 7,000 bags ng fertilizers. 17,000? 7,000, I'm sorry. 7,000 po. For the month of December, tuloy-tuloy po. Hindi po eksakto yung ni-round up ko lang po yan. 7,000 something po yan. So, tuloy-tuloy po ang ating lokal na gobyerno sa kanya po mga activity. Pero papatapos na po ang taon na. Kaya nga po, nakaka-proud po na nasama dito sa administrasyon ito. Nakaka-proud po. Kumbaga, you're very proud to be part of this administration. Dahil kung yung iba po ay yun nga Said na. Opo, nasagad na yung mga budget. Tayo po ay medyo meron pa rin pong mga programa. At kung pwede ko pong i-mention, yun, kakapasok lang po ng 2 ambulansya. Ito naman po ay galing din sa national government. Ito rin po ay ibibigay niyan sa ating mga rural health unit para po magamit ng ating mga kababayan. So, although 2020 is said to be medyo ng konti itong taon na ito, ay kahit na po ganun ay patuloy po ang yung local government sa pag-deliver po ng mga basic services. Yeah, tama po kayo. 6 p.m. And although na maraming mga istorya tungkol sa COVID, no? Apa. Pero pwede nating ipagmalaki na na nahawa lang tayo. May mga tao nagpunta lang dito, nahawa tayo, doon nagkaroon ng COVID dito. And amang ito ay na-actionan naman kaagad-agad ng ating local government unit. And so, meron lang po kasi akong gustong klaruhin sa inyo, Vice Mayor Attorney Joey, no, na ang kaban po ba natin, yung mga negosyo po ba na inaasahan natin magkapagpapapasok ng pananalapi sa kaban, na paano na po? Kumikita po ba yung mga yan? Kung po nga ang inyo po nga tinatanong ay yung income po ng munisipyo. Income. Halimbawa, patungkol sa palengke. Yung mga ganon. Excuse me po. Actually po, ang sources of income po ng isang LGU ay meron po yung tinatawag na share niya, shared allocation sa national government. Ito po yung nakabatas na tinatawag na IRA. Kung narinig niyo po yung mga ibang nanunungkulan na IRA po ang tawag nila. Sa mga hindi po maraming sources of local income, IRA dependent ang tawag doon. Ito po, ang IRA, ibig po sabihin ito, itong Internal Revenue Allotment. No? Ito po ay kinocompute based on territory, based on income, and based on population. No? Yes. At ito po ay binababa po ng national government. Okay. Pero aside from this, yung IRA, meron po tinatawag na
local sources. Local sources. Apo, no. Ito po yung mga internal sources po ng isang LGU. Dito po yung mga fees at saka mga taxes, mga binabayad po sa munisipyo. Ng Amilyar, kasama ba yan? kasama rin po ang amilyar. RTT. Meron po tayong share sa real property tax. Ito po ay buwis o tax din, no. So, dito naman po sa income na to, meron po yung galing mismo sa munisipyo, yung po tinatawag na mga economic enterprises o economic enterprise. At meron naman po yung regulatory fees at yung buwis na galing naman po sa private sector. Okay. So, sa conception po ay medyo sad to say, isa pong reason kung bakit di tayo nakakuha ng Seal of Good Governance o SGLG, no? Seal of Good Local Governance, no? Yeah. Ay dahil po hindi updated yung tinatawag nating revenue code. So, tayo po noong pong 2020, nag-conduct po ang DILG ng assessment, panguna po ng ating masipag na DILG officer, si Mr. Paul Blanco. Lumilitaw po yung ating revenue code ay hindi pa po na-update. Ang last pong pagka-update nito ay 1998 pa. Ako po Ay, matagal na. Ay, opo, that's more than 22 years. That's 22 years. 1998, tama ba? Yeah. 98, 2008, 2018, 2009. That's 22 years ago. Nakasad po kasi dun sa RA 7160 o yung pong tinatawag na Local Government Code. Every 5 years, 5 years. kailangan Nag-upgrade. binibisita mo ang ordinansa na nagbibigay ng revenue sa iyong bayan. So yung mga lokal na ordinansa na nagbibigay ng income sa iyong bayan ay kailangan na-update every 5 years. However, alam niyo naman po kami mga nanungkulan na yung mga politiko, kung minsan nagiging pong unpopular na i-revisit yun. Pero sa administration po sa administrasyon po ng munisipyo, ito po ay isang basihan kung magaling pong administrador ang LGU kung tumatalima sa batas. So, kami po ay na-flag down po ng DILG at sinabi pong kailangan i-update yung ating revenue code. Sa loob po ng revenue code ay marami pong bahagi. Meron po yung sinasabi ko nga na actual na pagbabayad po ng mga business permit, yung mga ganyan. Napag-usapan po natin yung electronic, launching po ng electronic permit system natin, business permit system natin. Meron po yung mga ganon. At meron din po yung mga economic enterprises na sinabi ko kanina. Ito po ay, sa bayan ng Concepcion, ang meron po tayo is slaughterhouse, market, at saka, ito po pag-aari ng munisipyo mismo, tsaka yung ating mga sementeryo. Cementerio. So, supposedly, dapat dito, hindi ka po nalulugi o hindi ka po nagbi-bleed. Kaya po, ang amin pong kapapasa pa lang, pinasa po namin yung market code, tapos sumunod po nun, after that, yung revenue code. At kasama rin po namin na ipasa, just recently, yung pong incentive code para din po sa mga mamamuhunan to. Opo. Okay. Isa lang tanong, haba ng sagot na. Okay, doon pala, siguro po sa ibang ating episode yung mga iba, dahil napakarami pong component to. Doon po sa market code, namagit po yung palengke, para may idea po kayo, nung 2018, ang income po ng munisipyo sa palengke is 4.9 million. 4.9 million. Isang taon po yan, ha? Isang taon. Okay. Noong 2019, ang income po niya is 3.4 million. Bumaba, no? Noong 2020 naman po, ay naging pong 4.1 million. Ito po yung mga round of figures na, no? Base po to dun sa 2020 budget natin. At least nagsiso, tumas ulit. Apo, magaling naman po yung ating market administrator. Yeah. Pero you can only do so much dahil ito lang po yung existing nating 1998 na existing na sinusunod niya. Apo. Pero tingnan niyo po ito, ang binudget po, ang ginastos naman po ng munisipyo noong 2018 sa ating palengke ay 9.6 million. So ang income po natin is 4.9. Okay. Yun po ang ating income. Pero ang ating pong ginagastos doon ay 9.6. So lugi ka ng almost 5 million o more than 5 million. Noong po 2019, ang income po ay 3.4, ang ginastos po natin ay 4.8. Noong po 2020 this year, ang income po natin is
4.1, ang ating nakaprogram na gastusin is, dahil di pa po tapos ang year, hanggang po sa matapos ang ay 5.4. Ano po yung mga gastusin na yun? Una, siyempre may kuryente dyan, may tubig dyan, Sweldo. may sweldo dyan. So, yung mga MOOE, tsaka yung ating personal services, at siyempre may mga pinapagawa po dyan, yung ating mga tinatawag na capital outlay. Meron pong mga, makikita nyo po, may mga ginagawa pong additional na extend dito, yero dun, mga construction dito. So, ito po yung lumilitaw sa pag-aaral. So, nagkaroon po ng pag-aaral ang ating pong market administrator. At ito po ay sinabit mo sa atin, sa ating pong butihing mayor, ni administrator Mina David. No? At marami po lumabas dito sa issue na to. Una po, tingnan niyo po ang dahil sa ang ating pong ginagamit na batas ay 1998 pa. Ang average po na binabayad na may stall, ibig sabihin ng stall, may pwesto, Opo. araw-araw, ay ang pinakamataas po is 28 pesos and 50 centavos a day para sa pwesto na yun, hanggang po sa 10 pesos a day. So, pag hindi ka nagbukas, dahil may ikot lang po yung collector, pag nagbukas ka, kukolekta yun. Ticket po ako, may ata ang tawag din. Kukolektahan ka ng 10 pesos at the minimum or 28.50 centavos at the maximum. Ganun lang po kababa a day. So, kunyari, sabi mo nagbukas ka ng 30 days, which is not true. Kasi meron pong time di ka na nagbukas. Pero sabi mo na nagbukas ka ng 30 days. 30 days, hindi ko makompute tuloy ito. 28 times 30. 28 times 30. Opo, sige po. Yan, Tingnan para actual natin, mo. Okay. Pasensya na po sa ating mga kababayan. 28 Hindi po tayo times mathematician. 30 equals 840. Isang pwesto, isang buwan. Isang buwan. Yan po yung pinakamahal, no? Mahal na ito. O, gamitin mo yung 10 pesos. 10 pesos times 30, that's 300. 300 only. O, parang nag-solicit ka lang kay Joy Franklin nun. Yun na po ang bayad sa isang premierong pwesto sa ating palengke. So, ibig sabihin nun, ang ginagamit po natin na basehan is yung 1998 Di ba pasay na yun? Opo, hanggat po kasing hindi babaguhin ng batas o ordinansa, yun pa rin po yung papatupad ng ating pong market administrator, no? So, dahil po dito, nakita po yan ng DILG, so yun nga, sabi, hindi nyo sinusunod yung every year na updating. So, dito po sa term na to, lalo na po dahil ako po yung background ko po ay sa legal, nahihiya naman po akong hindi sumunod kung po sa requirement ng batas. At ito po ay dahil lang po sa DILG. Kaya nakikita nyo po, ang bayan ng Concepcion tumatalima sa DILG. Kung napansin nyo po yung police station natin sa Santiago, Apo. isa po yun na pinag-gastusan ng ating munisipyo. Pero dahil sabi po ng DILG, under po tayo sa Department of Interior and Local Government. Dahil local government po tayo, dapat po ay laparin ang daan. Sinunod po natin. At ito po rin po giniba po yun. At ito po yung kasama rin doon. So ngayon po, naipasa po natin ang market code. Ang mangyayari po yan, instead na binabayad mo is 800, instead na 800 plus po ang binabayan, it's either po niyan, depende po kasi kung saan yung pwesto, kung corner yan o kung ano pong section yan. It's either po yan na tataas po ng hanggang 2,000 pesos a month or 3,000 pesos. Pero kung tatanong nyo po ako, parang hindi pa rin po ganun kamahal yung 3,000 a month na bayad, no? Pero yun po ang more or less ballpark figure. Sa Tarlac, isang araw lang yan eh. Baka nga po. Alam nyo po, meron nga po mga mamumuhunan na dumating dito. Alam nyo po yung mga inasal. Ayan po, gustong pumasok sa palengke. Ang kanila pong proposal na ibabayad, napakalaki. Talagang kaya lang, dahil ang ating pong butihing mayor ay hindi naman niya po gustong i-displace yung mga sa loob na. So, hindi po natin sila pinayagan. So, pero kahit naman po ating pinoproteksyonan ng ating pong mga mumumuhunan doon, ay sabi nga po ng lalo na ngayong Christmas, share your blessing naman. 10 pesos na bayad mo sa pwesto, kahit na ma-increase lang naman ng maging 2,000, 1,000 something, siguro naman kahit pa paano ay makakashare na kayo. So, ibig sabihin po riyan, umaasa ang ating kaban sa pang-araw-araw lang na collection sa mga pwesto sa palengke.
Hindi po yung kontrata ng mga Okay, vendors. ayan po. Naku, maganda na naman yung topic na yan. Ang ating pong ordinansa ay may nakasaad na dapat may kontrata. Mm. Pero ang nangyari po ay sa paglipas ng panahon, ito po ay hindi masyadong na-implement. Okay. So, ang nangyari po is nagkakaroon pa po ng ito po yung pag-aari ng munisipyo or government property. Pero kung minsan, yung pong mga nauna pong na-awardan ng pwesto, kunyari, Joy Franklin, Joey Baluit, sa itong pwesto na to. Mm. Ngayon, nagkaroon ka ng ibang business o ibang magandang pwesto dun sa isang private na, no? So, nilipat mo dun sa'yo. Kaya lang, dahil sa'yo nakapangalan to, ang ginawa mo, binenta mo to. Binenta mo. Binenta mo to. Or pinaupa. Dalawa yan. Either binenta mo o pinaupa. Oo. Pero doon muna tayo sa bentahan. Alam mo ba, doon sa aming hearing, lumilitaw, ang bentahan dyan ay mababa ang 300,000, merong kalahating milyon. Meron pang 1 million. Depende sa pwesto. Opo. Sino ang kumikita doon? Hindi po ang munisipyo. Ah. Bubulsa po yun nung private na individual. Magkano lang binayad? 840. Ito po nakakatawa, hindi pa po siya ang magbabayad ng 840. Yung pong bumili, siya na Oo. nun na magbabayad. Nako po, ano. Ngayon yung iba naman, ginagawa dahil may makuha ang peso sa iba, ito po lumabas lahat yung mga ganito pong sa aming hearing. Ang gagawin ay pupunta doon sa magandang pwesto na nakuha niya, pero dahil dito, ito yung na-award sa kanya nung unang panahon, Mm. papaupa niya to. Yes. So yung mga walang pangalan sa pupunta rito, sila naman mangungupa. Kanino siya mangungupa? Hindi po sa munisipyo. Mangungupa siya doon po sa may pwesto. Tapos, ito pa po yung magbabayad ng 10 pesos a day or something like that. O kung minsan naman, yun po nagpapaupa, nagbabayad nun. No? Pero tanungin niyo po ako kung ano po yung sinabi sa amin ng mga ating nag-a-administer ng market, magkano ang upa. Nag-range po ng mababa po yung 8,000, 12,000 hanggang 15,000 po. Per month. Per month. Pero ang kinukuha ng munisipyo, 300 pesos, 800 pesos a month. So kaya po natin ininakto, which is fair lang naman, ay para po, imbes na mangupahan ka, ako po kunyari yung nangungupahan kay Juan de la Cruz o kung sino man na nakapangalan sa kontrata, mangungupahan ako diretso sa munisipyo at imbes na mangungupahan ako ng malaking amount, bababa pa yung amount. Kaya lang, may mga requirements at qualification. Kailangan nagbabayad kasi may mga nangungupahan po sa loob ng palengke na hindi tumutubos ng business permit. Correct. Hindi tumutubos ng mga sa ating sa mga dokumento sa ating licensing division. Mm. So para gusto mo sa'yo mapunta to, you have to give your requirements. Kailangan qualified ka. Kailangan Yeah. yung business ay lisensyado. At wala kang arrears. Kasi meron pong mga iba rito, ako po may mga listahan, hindi ko lang babanggitin yung mga pangalan nila. Although sa session po, nababanggit po ito. Pakita ko na lang sa iyo, Joy. Opo. Meron po mga ibang pwesto, 10 pesos a day na lang binabayan, umaabot pa po ng 43,000 ang utang niya. Oo. Ilang taon yun, hindi nila pinapansin. Meron pong mga 34,000, may mga 45, 22,000, yan po. Opo. So, it's Ano about gagawin nyo ngayon? with the enactment of this code, ito po na-enact na. Mahaba po yung deliberation dito at may konting debate. Ito po niyan ay ipapasa po sa market administrator. Actually po, ito po pinag-aralan ng market administrator at pinasa po sa sanggunian for approval. At konti lang po yung aming inayos dito dahil halos po siya po kasi ang ating pong market administrator ay masipag si Ate Mina. Siya po yung may alam talaga sa ins and out ng Yes. ang mga sangguniang bayan, pati po ang presiding officer, si Joey Baluyot, ay hindi naman po nagkukunwaring alam nila. So base po ito sa rekomendasyon ng ating Ngayon po, naiintindihan ko na kung bakit kahit na aling LGU ang magsabing magkakaroon ng bagong disenyo ang palengke, maraming lumalaban sa loob. Kasi natatakot sila mawala. Kasi parang parang Naiintindihan ko na ngayon. parang internet yan na parang natutulog ka lang, kumikita ka. Wala ka, pinibenta mo yung pwesto, pinapalay mo yung pwesto na. I'm not saying all, no. Meron po yung mga ating mga mabubuti naman na mga kasama pong namumuhunan sa loob ng palengke na tumatalima talaga. Yeah. So pero meron po yung so kung if you're doing good ay gustong-gusto mo to. Yeah. But if you're abusing or taking advantage of the kindness of the LGU, medyo mapapilitan ka ngayon na tumalima na sa batas. At Kasi ito po, ilan na pong LGU nakita ko na nagkaroon ng construction sa loob ng public market. O iniba, yung talagang bagong palengke. Ang daming lumaban sa loob.
Meron ang balak, Ganyan din po ang nakita. ang balak po talaga ng ating alkalde ay gumawa po ng modern na palengke. Yeah. No? At noong pong nakaraang administrasyon, hindi pa po ako ng vice mayor, ako po ay Sangguniang Bayan. Nag-commit po noon ang ating dating senator na si Loren Legarda na magbibigay po ng malaking pondo rito, 50 million, no? However, hindi po bumaba yun kahit na nasa DBM na. And hopefully sana ngayon naman po ay bumaba na. Wala na pong balakin. Ito po, alam niyo po, nabanggit niyo yung sinabi niyo. Ito po ay na-refer sa Committee of the Whole. Kasi nga po, yung mga kasamahan po namin, dahil sa komplikado ito, nag-request po na imbes na isang committee lang ang mag-handle nito, ay mismo ang presiding officer na ang mag-handle. At sa tingin ko naman po, napag-aralan po ito ng mahaba. At ang hinabol po namin ng deadline ng DILG na 2020, kaya po naipasa po itong market code na ito. So, implementasyon na lang. Apo, hindi naman po biglaan ng implementasyon. Meron pa po itong pagpapalinaw at saka mga pag-i-inform. Actually, inform na, sabi po ni Ate Mina nung pong pinresign sa amin, nakausap niya na po ang marami. At saka nagkaroon din po kami ng pag-uusap din po ng mga ilan na nag-attend na galing doon. Marami po kasing mga LGUs din, no? Ang naniniwala na kapag ka ginalaw mo yung market, no, political suicide. Anong comment nyo ron? Ako po, idol ko po si Yorme Isko. No? Isa rin pong batang leader. Yan pong ganyan na paniniwala, paniniwala po ng mga traditional politician. Yung pong pang-personal interest, pang-grandstanding na nagpapakita kunyari ng ako'y para sa ganito, gano'n. Pero pag doon pa lang po sa binasa ko sa inyo, yung pong budget po na ating income, ulitin ko lang po, 2018, 4.9 po ang ating income sa palengke, ang gastos natin, 9.6. Ibig sabihin, yung hindi po nagtatrabaho o namumuhunan sa palengke, yung tricycle po, nagtatricycle natin sa daan, yung binabayad niyang prangkisa sa tricycle, a part of that is being used para po sa palengke. Na wala naman pong connection sa pagta-tricycle. Yes. So, kunyari ako, nagbayad po ako ng sedula. Isa pong percentage doon, kung 100 pesos doon, a certain percent that, point something percent, ay binabayad ko para po ma-operate ang palengke. Pero dito po sa ating gagawin na ito, aayos po yun at hindi pa po magbabayad yung mga walang concern sa palengke, patungkol sa palengke, kundi income po sila. Kaya yung income ng palengke, magtatamasa yung tricycle driver, magtatamasa yung kumuha ng sedula. Dahil hindi na po sila kailangan magbayad, kundi daraki po yung programa ng ating munisipyo. Ba't ko po sinabi si Yorme Isko? Kasi sabi sa kanya, sabi po nila, ang sino man daw po ang gagalaw sa Divisoria, Ilaya. sa Ilaya, sa Quiapo ay political suicide. Ngayon po, kinukonsider pang presidente po si Isko Moreno. So, kung yung po ang tanong nyo sa akin, kung ako po, basta pagtama, I think, ay wala pong magiging problema. At yung pong kaisipan na ganon, ay pang traditional politician na matagal na pong itinakwil ng ating mga umiisip na botante. So, ako po, I think, pwede ka nang pwede pong matulog si Joey Baluit ng malalim, o I can sleep well because alam ko ito po ay para sa Pag ito po ay nangyari, instead na po ang income natin ay 4.9, 3.4 o 4.1 million. Pag ito po ay nangyari, hopefully magdo-double po ang ating income. So baka umabot po ng 10M a year. Ibig po sabihin, good number na yun. Ay, sobra na pong good. Actually, hindi pa po, sabi nyo nga, yung ibang nagbabayad sa Tarlac City, 3,000, one day pa lang. One day lang yan. Sa atin, 1 month na yun. Pero yun yung pinakamahal. Meron pa po magbabayad na 1,000 plus pa rin. A month. Depende po dun sa pwesto nila. So, I think at least, imbes na sinasubsidize, ang ibig sabihin po na sinasubsidize, imbes na binabalikat. Pinupusan. Pinupusan po ng munisipyo ang paninda o ang kita ng mga nasa loob ng palengke. Ngayon, mag-share ng blessing po yung mga nasa palengke sa munisipyo naman. Sapagkat yun ang enterprise natin. Kaya po tinawag na economic enterprise yan. Kamukha rin po yan ng slaughterhouse at ng mga cemetery. Kailan nyo lang naipasa yan, no? This month lang po to. Kaya kung titignan po natin,
wala po sa mesa ni ni Mayor nung mga nagdaan. Ngayon, just in case po na kayo ang magiging ama ng bayan ng Concepcion, gaano po kabilis may patupad dyan? Pwede bang huwag tayo muna mag-speculate doon? Pero Ay, sorry po. kahit na sino pa po, kahit na sino pa po ang ama ng bayan, ay mabilis po ito. I think, at tandaan nyo po pala, no? Meron pong provision dito, no? Para lang po maganda pong naitanong yan, naalala ko to. Meron po kami pinasok na provision dito na may authority po ang ating ama ng bayan, kung Para? sino man siya, to suspend yung pong implementation ng merong mga specific provision pag panahon po ng kalamidad, panahon ng pandemya, o anuman pong fortuitous event. Ibig sabihin po ng fortuitous event, yung hindi po nating naiisip na mga pangyayari na biglang dumating na hindi na angkop na dapat nating. Pwede nga pong isuspend ang pagsingil po ng anuman pong pinapataw ng munisipyo. Pero siguro hindi for long. Hindi po for long. Hindi po for long. So, kunyari, biglang nasa pandemya tayo, pwede pong suspendihin. So, kamukha po nung Tohilas 1 Act, yung pong ginawang batas ng national government, yung pong mga bayarin, dahil po nag-lockdown tayo ng 2 months or something like that, o mga 2.5 months na ECQ tayo, yun po, pwede kang hindi magbayad na wala pong interest. Walang interest. Wala pong penalty. Pero pagtanggal po ng ECQ, kailangan ka na magbayad nun. Mga ganun po. Meron po tayong ganun na provision dito po sa inakda nating batas. Actually po, mga kaibigan, maraming pa pong kawing-kawing na mga dapat pag-usapan dito, pero darating po din tayo sa puntong yan sa isang araw, no? Ibubuhos namin. Madetalye po to kung yun lang. Kaya gusto po namin na iisahin papawid ka agad ito upang nang sa ganon ay malaman din namin ang inyong reaksyon, no? Pwede po kayong mag-comment kapag ka napanood po ninyo ito, narinig po ninyo ito, para nang sa ganon ay madagdagan naman nila o maamyendahan o masusugan yung ilan sa mga provision na nakasulat dito. Actually, ito po, ang sa first, sa committee at saka sa second, ako po yung nag-present. Pero sa third po, ang nag-motion po nito at ang ating fighter ng bayan, si SB Alpalak. Okay. All right, and wag muna natin masyadong halongkatin yan, pero dahil alam ko madugo yan at maraming pag-uusapan dyan, pero yan po ay sadyang nakakabuti talaga sa pagpapagaan ng ating ekonomiya, pagdagdag ng pananalapi sa ating kaban upang lalo po ninyong maisakatuparan mga proyekto at mga programa ng LGU, di ba? Kaya importante yan. Lalo na po, malaki po ang trust po ng mga kababayan natin sa ating mayor, at wala namang reason para hindi ka mag-trust sa kanya dahil kikita mo naman ang pagbabago sa Concepcion. Yung pong magiging income dito, ang magpo-programa rin ay ang ating pong putihing mayor. Yeah. Para na sa ganun, meron po tayong pambili ulit ng mga copier, mga modules, no? At dagdag na iba na. Dagdag na materyales para sa TSU campus ng Concepcion. Yan pong topic naman yan, tungkol sa edukasyon. Edukasyon naman to. Alam niyo po, ito po ay nababanggit ko pag kami po ay nagkakaroon ng formal na programa at patungkol po sa mga ganyan. Ang batas po patungkol sa local government, binigyan po ng power o ng kapangyarihan ang isang lokal na gobyerno na siya na lang ang magpatupad ng batas sa kanyang sinasakupan. Opo. Pero may mga ahensya po ng national government na hindi po dinevolve. Ang ibig sabihin ng dinevolve, hindi po pinamigay yung kanilang power. Hindi sila ilalim. Kunyari, tingnan niyo po yung mga tricycle. Dati po ang mga tricycle, pag kukuha ka po ng prangkisa, pupunta ka muna sa Region? sa ahensya ng national government. Oo. Ngayon po hindi na, dahil dito nga po sa batas ng local government code, pupunta ka na lang sa munisipyo. Dinevolve po. Opo. So, may mga bagay-bagay po na naging power ng local government at may mga bagay-bagay na niretain ng national government. Yeah. Alam niyo po, ano po ang isang power na ayaw pong pamigay ng national government? Ito po yung sa education. Kaya po ang national government, kapulisan yan, national government din po yan, ang Department of Education hindi po devolve yung kanyang mga power sa LGU. Yeah. Kaya ang nagde-decide po sa curriculum ng national ng elementary, high school at puro national government, no? Opo. So maraming bagay.
Ngayon, ito pong mga ganitong bagay, usually ang national government, siya po ang nagpo-provide din ng pondo. Kasi sa kanila yung power eh. Usually sila din po ang nagpo-provide ng pondo. Pero sa bayan ng Concepcion, ayan, kaya kailangan saludo na naman po tayo kay Mayor Andy Lacson. Ha? Sa bayan ng Concepcion po, malaki po ngayon na pondo sa budget ng Concepcion ay inalat po ng LGU para po sa edukasyon. Number 1 po yung TSU. Kundi lang po sa pandemic, natapos na po kagad to, no? Pero kahit na po na-delay, ay hindi pa rin po pumapalya sa pangako ng munisipyo ng Concepcion para sa mga bayan sa ating mga nasasakupang kababayan na ituloy itong proyekto nito. At ituloy po natin. Dito po sa TSU na to, malaki pong bulk ng ating budget ay nalaan po sa TSU. Pagkano po inaabot? Yung pong first phase niya, hindi ko na po alam yung exact figures, ay 30 plus. Ang second phase niya is hindi rin po lalayo dun sa ganun pong amount, no? Para po Will it cost about 70 million? yes. More than siguro, no? Opo. Yun lang po, na-delay ng konti dahil nga po mas mag-priority tayo naman sa pandemic na dumating, no? Opo. Pangalawa po diyan. Dahil po dito sa pandemic naman na to ay nag-iba po ang ating system of education. So, to cope with at para matulungan natin mga teacher, mga guro natin, mga taga-turo natin na mabigay po yung quality education dito sa bayan ng Concepcion, marami po tayong programa sa pamumuno ni Mayor Andy Lacson na ginawa. Number 1, sa mga high school po, namigay po ng latest heavy-duty copier. Top of machine. the line daw ito eh. Top of the line copier machine ang ating munisipyo. Ang BS Aquino kung saan po ako nag-graduate at ang mga iba pa pong mga high school na yan, ang usually po nagbibigay ng pondo dyan ang national government. Ang nagbibigay po ng gamit dyan, national government. Yes. Dahil hindi naman po yan under sa Concepcion, sa munisipyo ng Concepcion. Hindi po, wala po kaming administrative control sa kanila. Kaya kung may reklamo po sa teacher, pupunta po tayo sa DepEd. Hindi po kayo pupunta sa munisipyo ng Concepcion dahil wala po kaming control. Hindi po namin napapatransfer ang mga teachers. Hindi namin nabibigyan na ikaw dito ka, doon ka. Ang nag-transfer po ang DepEd o ang national government. Pero, kahit na wala kaming power over them, nag-request po sila sa munisipyo ng Concepcion na namumblema dahil nga dun sa hindi na po face-to-face na pagtuturo. Maraming mga dokumentong kailangan pong i-produce. Wala daw pong binigay ng national government. Nag-alat po ang ating munisipyo ng copier machine. At I think kung ang ating mga kababayan ay mahilig po sa Facebook, social media, kuminsan nakikita po nila doon yung ating ginagawa. Number 2, dahil po eto ang DWAL ay isa pong programa na ginawa para po sa information ng ating mga kababayan. Ito po ay tinatap ngayon. Kasama po nung ating yung radio station natin na 89.5 para rin po magamit ng ating pong mga guro, ating pong mga maestra, ng ating mga teachers na makatulong kasi malaki pong naging kwentuhan ngayon. Ang nagtuturo ang mga magulang. Pero hindi pa po sufficiente yung kanilang kaalaman. So ngayon, because of this, at meron naman tayong radio station, ay yung mga teacher po na dati nakikita natin sa classroom, thank you, ang mga teacher po na nakikita natin sa classroom, ay ngayon po ay maririnig na natin sa lokal na radio station ng Concepcion. At again, ito po ay pinondohan ng ating munisipyo. At dahil hindi naman po lahat ng ating mga kababayan ay meron pong radyo, so nag-purchase din po ang ating munisipyo ng mga transistor radio based po sa recommendation ng ating pong mga guro, head po ng bawat schools. And then, ayan po, number 2 yun. Number 3, ito po ay gastusin po ng national government. Yung tinatawag na module. Module, opo. Excuse lang po. Okay, inom mo tayo. Sarap, minom. Tubig po ito. Thank you, Ninya. Thank you sa tubig. Naubusan ako ng anyway. So, ito pong pangatlo, yung module. Ito po dapat, ang gagastos po nito, ang DepEd. Kaya lang, pinaabot po ng ating mga
mga taga-turo at ang ating mga teachers and ating mga heads of schools na kung minsan sila na po nag-aabono dahil kulang po ang pinapadala ng national government. Pati coupon bonds daw sila Coupon bonds, pati po yung ink. So, nung nagkaroon po ng ilang beses na meetings, ay pumayag po ang lokal na gobyerno na i-shoulder ang gastusin. Alam niyo po, hindi ko lang alam kung meron na po ngayon. Noong time po na ginawa natin to, Joy, sa buo pong Tarlac, buong province ng Tarlac, hindi ko po alam sa ibang mga probinsya, no? Ang Concepcion lang po ang gumawa nito. Siyempre, sa lahat ng munisipyo. I think ang Tarlac City po kasi, dahil malaki rin po yan, ay meron din po silang similar na ganitong proyekto, no? Pero noong time po na nilaunch natin ito, which is I think a month ago or 2 months ago, hindi ko na po alam yung exact date, ay tayo pa lang po ang gumawa. So tayo po nanguna kung sakali may gagawa pa. At ang gastusin po dito ay hindi lang po daan-daan o Hindi lang 1 milyon. opo, ito po ay milyones na sinolder po ng lokal na pamahalaan kahit na po hindi devolve sa power ng lokal na pamahalaan at hindi po dumadaan sa lokal na pamahalaan yung budget po ng bawat eskwelahan. Sa first semester. Opo, pero yun Pero po, pa second semester humihingi pa po hopefully ang national government ay kaya na po niya yung susunod niya, no? Kasi po ang gusto po ng national government, kung hindi po tayo nagkakamali, ay isang module tapos 5 o 4 na bata ang mag-share. So papasa-pasahin po nila yun, Joy, no? Lipat-lipat. Ang binabawal nga ng AITF yung magkakatabi lang kayo tapos magpapasahan pa kayo ng gamit. So, lilipat sa one household sa ibang household yung module. So, ang ginawa po natin, talagang per student, isang module, isang estudyante. Ganun po ginawa ng Bayan ng Concepcion. So, marami po yung mga programa yan na dumaan na ginawa ng Bayan ng Concepcion para po sa kanya nasasakupan. Pero hindi naman ibig sabihin nag-deviate kayo dun sa gusto mangyari ng DepEd. No? Palakpak po ang binigay ng DepEd province. Kaya bago po natin ginawa to, dahil po naman tayo tumatalima sa national government, nag-consult muna tayo sila po ang nag-suggest, yung pong ating mga lokal na head teachers ang nag-suggest kung paano po natin i-address tong problema na to. At bago po natin ginawa to, mismo ang ating mayor, nandun po kasi ako sa meeting na I'm present doon po sa meeting. Tumawag po ng diretso sa ating pong provincial head, si Doktor, at siya po ay nagpapasalamat pa na gagawin po natin to. Yun, mga kaibigan, no? Kaya talagang importante po talaga, siyempre, yung suporta ninyo, yung suporta ng taong bayan, sa pamagitan ng kanyang pagbabayad ng kanyang obligasyong buwis sa ating pamahalaan upang nang sa ganon ay may maibalik ang gobyerno, no, na mga mehores at mga serbisyong katulad nito. Napaka-importante po nito, education. No? Kundi dahil sa edukasyon, wala tayong Attorney Job, di ba? Wala tayong Joy Franklin. Wala tayong Joy Franklin. Wala tayong Andy Lacson. Ayun. Kaya napaka-importante po yan. Ako rin po ay, nung ako'y high school hanggang college, scholar din ako. At alam ko naman na pinambayad sa scholarship ko galing sa ating mga mamamayan. Diba? Kaya, saludo po ako sa ating pamahalaan, sa ating mga mamamayan. Nung nakaraan na in-interview po natin si Mayor Andy, abot ang pasalamat niya sa lahat ng mga taxpayers po natin sapagkat nakaipon daw siya ng malaking halaga upang may pantustos sa mga sunod-sunod na proyektong kanyang minensyon dito. Tama po yun. Ang totoo po nito naman ay napaka-reasonable po ng ating mga, kahit na po 1998 na ito, no? Reasonable po ng ating ordinansa tungkol po sa pamumuwis. At ito po ang apektado lang dito. Tandaan po natin, ang apektado lang po dito, Joy, ay yung pong mamumuhunan. Kaya kung kunyari ikaw ay isang ordinaryong tao na hindi ka namumuhunan, ay wala ka naman obligasyon sa lokal na pamahalaan. Pero ito po ay percentage based po ito. So, ang ibig mo sabihin nito, kung mababa po ang iyong kinita, ay wala kang problema. Lalo na po ngayon 2020, tingin ko bababa po ang kita po ng munisipyo dahil marami po ang magdideklara niyan ng mababa po ang kanilang kita. At yung iba pa po nag-close na. So, siyempre, hindi mo naman po itatax yung mga ganun. Yeah. Pero kung magko-continue ka, ibig sabihin po ng continue, i-renew mo ang permit mo o doon po muna kayo magbubuwis nun. Pero pag hindi mo po ni-renew, i-close mo, siyempre wala na yun. At kahit na po i-renew nyo naman, base pa rin po yun sa income o kita po na idideklara nyo.
May control nga po nito ang mga namumuhunan kung ano po yung deklarasyon nila. Usually, naman po sinusunod ng munisipyo. Meron lang po system na ginagamit kung minsan may misdeclaration. No? Pero most likely po, dahil sa dumaan tayo sa pandemic, hindi po masyadong malaki ang kita ng bayan ng Concepcion in terms of taxes and permits and licenses. Yun. Okay, yan mga kaibigan. Maliban kung meron pa kayong gustong i-announce, Vice Mayor Joey? Ay, ako po ay malaki ng kapasalamatan. Actually, medyo inalawan ko kung napapansin niya. So po kasi kaninang hapon marami pong speaking engagement. Pero sa akin po, sa ating mga kababayan, ito pong programa ito ay Making Your Sangguniang Bayan Interactive. Meaning po ay, kung meron po kayong mga nakikita na hindi po namin nakikita, dahil amin naman po inaamin, hindi po perpekto ang Sangguniang Bayan ng Concepcion. Hindi po perpekto si Joey Baluyot. Hindi rin po perpekto ang yung Vice Mayor at Presiding Officer. So baka sakali pong sa programa ito ay marinig nyo po yung mga informasyon na ginagawa ng Sangguniang Bayan. And then at the same time, kami po kahit na kami na ang Sangguniang Bayan, so lahat ay sinusungguni nyo sa amin, makapagsangguni rin sa inyo. Pag nag-comment kayo, sasabihin po sa amin ni Joy. Siyempre, pag-aaralan namin dyan. Yes. Kung sa Facebook po, alamin namin kung ito po ay lehitimong comment o comment lang po ng galing kung saan o comment lang ng isang fake account. Basta lehitimo po ito, ay makakasa kayo na i-consider po namin ito. Lumbahay, dun sa yung may comment po kami nabasa tungkol sa mga aso. Nahahaba na naman nata itong pag-usapan natin. No? Ayun po, inaksyonan po yun ng na nagpanakala po doon si SB Adonis Isais naman. Yes. No? In the process pa po to. Pero even without that ordinance, kahit na wala pa pong ordinansa, meron na pong existing na mga national laws na pwedeng magamit para po dito. At nung puminsan na meeting po ng mga iba-iba pong barangay captain ay na open na rin po to at akin na rin po nailahad yung mga iba pong inputs na pwede nilang gamitin. Kasi bawal po ang aso na nasa labas kahit wala pa pong ordinansa. Yeah. Bawal po na kahit na nasa labas ka kung wala siyang leash, yung tali sa bawal din po 'yon. So, Stray animals. mga stray animals, meron na pong mandato ang lokal na pamahalaan na kunin pag stray animals. Tapos mayroon pong pagkukunin naman ng mga may-ari ay kailangan pong magbayad doon po sa pagstay niya. Ang problema lang po dito sa atin, wala pa po tayong compound o wala pa po tayong impounding area ng mga stray dogs, no. So marami pa po yung naiisip namin na maaaring makapagbigay ng input ang ating mga kababayan. So with this program, I think basta lehitimo po, kami po ay makaasa kayong tatalima at isasama namin yan sa aming debate. Bypassing lang po ito, Vice Mayor Joey. Apo. Na yung meron kasing panukala na ibababa sa mga local government units na isang batas na pagtatanim ng 10 punong kahoy sa bawat benta ng mga kotse o motorsiklo ng mga sellers. Kung pong ito po ay magiging national law, tatalima po ang munisipyo ng Concepcion. At maganda po ito. Bakit? Napakarami po sakyan dito sa atin. Magiging pong green city ang ating pong ang ating bayan. No? Pero okay kayo ron, ha? I think that's good. Kasi po, ang logic niyan, kung hindi niyo po alam sa ating mga kababayan, siguro karagdagan pong kaalaman, meron po tinatawag na yung Kyoto Protocol. Kyoto, yeah. Ito po ay pagpirmahan po ng lahat po ng mga iba-iba pong mga gobyerno sa iba-iba pong bansa sa Kyoto, kaya tinawag na Kyoto Protocol. Ito po ay matagal na. Ito po ay parang tratado kung saan napansin po kasi ng ating mga scientifico na nabubutas yung ozone layer natin. Ito po ay nagpoprotekta sa atin sa araw, sa ultraviolet rays, no? At the same time po, napansin po na napakalaki na po ang emission natin sa paggamit po ng mga fuels, gasolina, yan, mga coal, mga ano. So, meron pong mga minimum ngayon na re-require. So, kaya po, siguro, itong batas na ito ay binababa dahil po, pag bumili ka ng kotse, ibig sabihin, magbe-burn ka na naman ng gasolina. Kotse, truck, motorsiklo. Pag bumili ka ng truck, magbe-burn ka ng diesel. Pag bumili ka ng motor, magbe-burn ka ng mga premium. So, para pang kontra po yan sa pollution, kailangan mo magtanim ng 10 puno. So, I think ganun po yung reason. Kaya, this is a welcome. Kapatupad po yan ang bayan ng Concepcion. At saka isa pa po, sa bawat ikakasal at manganganak, 2 punong kahoy, bale, isa sa lalaki, isa sa babae.
Okay. Ay, hindi ko pa po narinig yan. But kahit na gano'n rin po, I think that's still a good policy. Yeah. Dahil bawat po isang tao sa atin, because we're part of the animal kingdom, may nag-excel tayo ng carbon dioxide. So, in-take natin oxygen, and with the every trees naman po at mga halaman, nag-exhale ng oxygen, and ang intake po nila is carbon dioxide. Siguro yun naman po yung logic doon, no? Pero po yung LGU, ang siyang magtuturo kung saan itatanim yung mga puno. Yun, gano'n na tayong patakaran. Okay, maganda po yan. Para hindi kalat-kalat, no? Kasi pag kami nagti-tree planting, kabod na lang itatanim yung seedlings doon sa ilalim ng kawad ng kuryente. So paglago nung punong kahoy, tatamaan yung kawad ng kuryente, puputulin, di ba? Sayang. lang. Kaya ang magtuturo, mag-identify ng lugar ay ang local government unit. Okay, mga kaibigan, no, wala na po tayong oras at kayo po ay aming inaanyayahan na muling pakinggan ang palatuntunang Isang Guni, no? Every Tuesday at 8 o'clock in the morning. Yan po mga kaibigan ang ating oras. At lahat po ng inyong, katulad po ng sinabi ni Vice Mayor Joey, no, lahat po ng inyong concern na po pwedeng nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan o kaya nilang sagutin ay sasagutin po sa inyong pagsangguni. Salamat po doon. At tama po yun. Ito po yung pagkakataon namin na i-update ang ating mga kababayan. At the same time, ang mga kababayan natin ay ma-update din po kami. Nako, yan pong ordinansa yan ay outdated na, o yan ay ganito dapat ay karagdagan. So, kung meron po kayong mga gustong isangguni sa amin, ito po ang pamamaraan na kahit na po sa mga comment nyo lang o kaya sa iba pong pamamaraan ay mapaabot mo dyan po sa amin. At makakasa po kayo sa limitasyon po ng aming makakaya. Sa limitasyon po ng aming kakayahan ay a-address po namin ang inyong mga sinasangguning mga bagay-bagay. Salamat po. Yan po mga kaibigan, ang ating palatuntunang Isang Guni. Sa ngalan po ni Vice Mayor Attorney Joey L. Baluyot. At sa technical department, mga kaibigan, nandyan si Arnold Nicole Yang sa production. Kasama si Nina Jane Gusto, si Irene Soriano, and so with Abby Manabat. At ako po naman, ang inyong lingkod, Joy Franklin S. Gonzalez, nagsasabing keep your head on the sky, your feet on the ground, and as saying goes, keep off the grass. Bye-bye. Love you.